sa umagang ito, Panginoon, bago kang patuloy sa gawa nito, Lord God. Patuloy pong itinataas sa iyo, Diyos. Kaya sa atin, Panginoon, ang puso ng bawat anak mo natin, Lord God. Alam po namin, Lord, na kami po ay nagbubulang sa iyo, Panginoon. Nakamay namin, Lord God. At ang lahat ng ito, Diyos, ay itinataas namin sa iyo, Panginoon, na nagkababahan po, Lord God. Isinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Sa pagkatuloy na Diyos na kung wala ka, Panginoon, ay wala pa magagawa. Kaya kaya mo, Panginoon, na sa umagang ito, Lord God, ikaw po, Diyos, ang patuloy na kaitaas sa aming pagbuhay. Kaya mo, Panginoon, ang bawat awit, Panginoon, ay binigay mo sa
Praise God. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Are you blessed? Amen. Okay, so now we are blessed also dahil binigyan tayo ni Lord ng mga kids na talented. Amen. Now they will show us the talent that God has given them. Let's give them a round of applause. Get more earnings with Neo Plus. Earn up to 5. Corinthians 3 verse 20. Children, obey your mother and father, for this pleases the Lord. Amen. Praise God. Ephesians chapter 6 verse 1. Honor your parents to them. Yes. Okay, thank you, kids. So, ngayon, ready nyo na yung inyong mga ears, hearts, dahil ito na yung time na makikinig tayo sa word. Nawain hindi lang natin ito mapakita at i-activate sa pamuhay. So, may I call on our beloved Pastora, the Amen. Praise God. Hallelujah. Are you ready to listen to the Word of God? Amen. Praise God. First of all, I would like to welcome our Kuya Ed. Thank you for coming, Kuya. Invited by Ariela. Praise God. Thank you, Lord. Nasa program doon nakakanta si Sister Florabel. Bakit hindi kumanta? Hallelujah. Okay, next Sunday daw. So, welcome once again sa mga kapatid
kaibigan natin who are joining online. Thank you for always being there for us, supporting the ministry. Amen. At sa mga kapatid natin na nandito ngayon, marami sa mga kapatid natin nasa duty today. But anyway, they are watching on us. They are worshiping the Lord while working. And I believe that the Lord will gonna bless each one. Praise the name of Jesus. So, thank you, Lord. So, sa oras na ito, it's time for us to listen to the Word of God. Shall we all stand up in prayer? Thank you, Lord. Father God, we thank you for your presence, oh God. Thank you for being with us. Thank you for everything na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Continue, Lord, to dwell in our midst, oh God. Whatever the need of your people, meet it, Lord. Meet everything through your words, Lord. Ikaw ang bahalang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. At let your people will understand your word. In Jesus' name, Amen. Amen. Pwede na kayong umupo. Praise God. Hallelujah. So, ang tema natin sa araw na ito, it's all about facts about forgiveness. Amen. So, if we say facts, it means truth and or reality. Kung ano yung katotohanan. Praise God. So, regarding the word forgiveness, if we say forgiveness, it is an intentional decision to let go of resentment and anger. Amen. So, forgiveness, ang ibig sabihin, yung meron kang voluntarily or intentional or purposeful decision to let go all the bitterness, all the angers, lahat ng mga reservations sa puso mo which is against God, that is the so-called forgiveness. Sino sa inyo mga kapatid yung naranasan na niyang nasaktan? Meron ba? Amen. Lahat tayo nakakaranas tayo yung masaktan tayo, di ba? And the very hardest part sa buhay ng isang Kristiyano is ito. Napakahirap kung minsan magpatawad. Lalo na pag paulit-ulit ka ng nasaktan, paulit-ulit ginagawa yung mga ikakasama ng loob ng bawat isa, it is really hard for us to let go of the resentment, all the angers, all the bitterness in our lives. Pero let us remember, brothers and sisters, that in Mark chapter 11, verse 25, it says, "And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins." It's very clear, di ba? From the Word of God. And it is not from me. It is from the Word of God. So, forgiveness means letting go of grudges and bitterness. It is true. Mahirap magpatawad. Mahirap makalimot sa mga sama ng loob. Sa mga ginawa na hindi maganda para sa atin. But it is the fact, number one fact is that it is God's command for us to forgive. Amen. So, number one fact that about forgiveness is, it is God's command. If it is God's command, meaning to say, it is the will of God for us to forgive. So kahit, ang ibig sabihin, kahit pa napakahirap magpatawad, kahit pa napakahirap mag-let go, if you love the Lord, meaning to say, you will do it, not for the sake of
of men, but for the sake of God. Amen. Kasi sabi sa banal na salita ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ang Panginoon, you need to obey the commandments of God. Kung mahal mo ang Panginoon, you need to obey what is His will in your life. So what is the will of God in your life? It is God's command for you to forgive one with another. Anong sinabi dito sa Mark chapter 11 verse 25? Sabi niya, bago ka manalangin, if you stand in praying, if you hold anything against anyone, pag nag-pray ka daw, pag nanalangin ka daw, no? Sabi ng banal na kasulatan. Pero meron kang dinadalang sama ng loob against anyone at hindi ka nagbigay ng forgiveness. Ano ang consequence nun? Sabi niya dito, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive your sins. So, every one of us, we are weak. Walang perfecto, di ba? Kahit pa yung taong pangalan niya ay perfecto, hindi yan perfecto, di ba, mga kapatid? Lahat tayong may pagkakamali. Lahat tayong may pagkukulang. Lahat tayong nakakaramdam ng sama ng loob. Pero because we love the Lord, we can sacrifice to forgive one another because the consequence of not forgiving one with another is that, sabi niya dito, God will not hear your prayer. God will not accept your offering if you will not forgive one another. Sabi niya dito, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them. Amen. Oh, parang ayaw nyo. Parang nai-imagine nyo na yata yung nakapagbigay ng sama ng loob sa inyo. Pero sabi niya dito, forgive them so that your Father in heaven may forgive your sins. Kasi tayong lahat may pagkukulang sa Panginoon. Tayong lahat may mga negligences. Tayong lahat meron tayong pagkakamali. We are not perfect. If we will compare our hearts, our lives, compared to the holiness of God, we are nothing. We are unworthy. Diba? Wala tayo ni katiting sang katiting na ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, so that God will forgive our limitations, so that God can understand our weaknesses, so that God will forgive our iniquities, our mistakes. We must also forgive those who hurt us, yung mga nagkasala sa atin. Amen! Amen! Gusto niyo ba yun? In Matthew chapter 18, verse 21 to 22, anong sabi niya dito? Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I will forgive him? As many as 7 times, sabi ni Peter. But Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Amen! Anong ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi na kay Pedro na hindi ko nire-require sa'yo na magpatawad ka lang ng 7 times. But I am telling you to forgive your brothers and sisters 70 times. 77 times. Anong ibig sabihin nun? Walang sawang pagpapatawad. Amen! Bilangin mo nga yung 77 times, di ba? Meaning to say, kahit ilang ulit nagkasala yung kapatid natin sa atin, kailangan marunong tayo magpatawad. Ano ang style ng Panginoon na magbigay ng kapatawaran? Pag ang anak niya ay nagkasala,
pag ang anak niya ay nagkulang, pag ang anak niya ay swail, pinapatawad tayo ng Panginoon, di ba? Pero, God is giving us chastisement so that we will learn from our mistakes. Amen! May mga abusado kasi, di ba? Kahit pa ang mga earthly parents, pag merong kasalanan, pag may nagawang hindi magandang mga anak, dahil mahal nila ang mga anak nila, dahil itre-treasure nila yung anak nila, they will give punishment, they will give chastisement. Why? Because they want their children to be improved. Gumanda yung ugali, gumanda yung character, gumanda ang buhay, at gaganda rin ang future. Praise the name of Jesus. Hindi sila magiging swail, hindi sila magiging problema, kundi gaganda at i-improve yung buhay ng kanilang mga anak. Ganyan din ang Panginoon sa atin. Marahil sinasabi natin, bakit kaya napaka-faithful ko naman na magsilbi, maglingkod sa Panginoon? Bakit kaya? Lagi naman ako nag-pray. Bakit ang daming problema? Bakit parang walang katapusan? There are two types of sufferings, mga kapatid. Kung minsan, bakit nagsasuffer ang mga anak ng Diyos? Dahil yan ay pagsubok sa buhay. Amen! Kagaya ng gold, yung isang gold, idaan mo man yan sa apoy. Hindi mawawala ang pagka-gold niya, kundi lalo pang tumitingkad at lalong nakikita na yung gold na yan ay tunay ng gold. Amen! Praise God! Ganyan din ang mga Kristiyano, pag dumaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, pag dumaan tayo sa mga sufferings, which is trials sa buhay natin, lalo pa tayong tumatatag. Pag na-overcome natin yung mga sufferings na yon, later on, makikita natin, and we will finally realize that kaya naman pala naghirap ako noon. Kaya naman pala dumaan ako sa problema. Ito pala ang purpose ng Diyos. Lord, thank you sa mga trials na dumaan sa buhay ko. And now I am victorious. Now I am stronger. And now natatamasa ko na yung mga blessings sa buhay ko. Palakpakan na natin ang Panginoon. That is the first stage of suffering ng isang Kristiyano. Ang pangalawang suffering ay, bakit kaya may mga suffering? Diba? Not all sufferings are trials. Meron din yan mga chastisement, diba? Punishment. Marahil may gusto ang Panginoon sa iyo na ituwid mong isang bagay. At hanggang hindi ka matuto, at hanggang hindi ka may tuwid, God will never stop the chastisement until na ma-reach niya yung goal sa buhay mo. Parang yung isang kawayan, di ba? Yung isang kawayan, pag matigas na, pag pilitin mong i-curve na ganyan, hindi na yan mag-curve pa. Kasi matigas na eh. Ang mangyari, pag pilitin mong i-curve, mawawasak siya, di ba? Pero yung isang kawayan na batang-bata pa, di ba? Pag i-curve mong ganyan, madali pa. So meaning to say, kung ano yung gusto mong gawin, madali pa. Meaning, habang bata ka pa na Kristiyano, God is always trying to discipline each one of us dahil meron siyang goal. Ang sabi ng Panginoon, huwag ka dyan. Dito ka. Dito ang gusto ko para sa'yo. Pero ang gusto mong pinupuntahan, lagi ganyan. Lagi ganyan. Kaya ang nangyayari, dahil lumiliis ka, naliligaw ka. Di ba? Naliligaw ka ng landas. Hanggang sa naka-encounter ka dyan ng masasakit. Naka-encounter ka dyan sa daan na yan ng pagkatisod. Naka-encounter ka dyan ng mga tinik. Naka-encounter ka dyan ng mga basag na baso. Nasugatan ka, nasaktan ka. And then finally, you will realize. Sabi kasi ng nagdadirect sa
Kasi dito, hindi ko alam, marami palang tinik, marami palang basag na bote, marami palang magbigay ng sakit sa akin. Dangerous pala itong napuntahan ko. And then later on, ma-realize mo, sundin ko na nga yung gusto niyang daan. At doon mo mapatunayan, oh praise God. Kung noon ko pa sana sinundan ito, di natapos na sana ako. Palapakan na natin ang Panginoon. Kaya the best thing that we can do is, we need to follow the instructions of God. Amen! Sabi mo siguro, ayoko siyang patawarin, paulit-ulit na lang na sinasaktan niya ako. Ayaw ko siyang patawarin. Sabi ng Panginoon, I do not say to you 7 times, but 77 times. Amen. Praise the name of Jesus. At sabi niya dito, do not judge, for you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Ang sabi niya dito, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Sabi niya dito kung minsan, bakit ang dali natin makita yung muta ng ibang tao, pero hindi natin nakikita yung mga muta natin? May mga tao kung minsan salita ng salita, ay, nakita ko siya, ay, ako, nag-live sila, ay, nakita ko, gumawa ng ganito, wala nang mamalinis. Pero hindi niya nakikita kung ano yung pagkakamali niya. And this is the cause of misunderstandings, cause of hatred, cause of division, cause of not good relationship. Bakit? Imbes na yung sarili natin, yung ini-evaluate natin yung buhay ng ibang tao. Pero ang sabi dito, kailan sabi niya, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eyes and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? Paano mo sabihin sa ibang tao, akin na, pag-remove yung eyeglass mo, ang laki ng muta mo, pero mas malaki pala yung muta mo, di ba? So, anong gagawin natin? Alisin mo muna yung muta mo bago mo alisin yung muta ng ibang tao. Amen! Praise God! Kailangan natin magbago ang buhay natin bago natin baguhin ang buhay ng ibang tao. Amen! Praise God! Sabi na dito, you hypocrite, first take the plank out of your own eye and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Amen. Hallelujah. Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Kaya, ang gagawin natin, bakit kung minsan, ine-express natin yung nararamdaman natin na sama ng loob sa mga tao na nakasama ng nagbigay ng sama ng loob sa atin, it is not because you hate her. It is not because you hate the brother and sister, but it's because you hate what she has done to you. Kaya, pag nagalit tayo, huwag tayong magalit sa mismong tao. Magalit lang tayo doon sa ginawa niya. Because God also is angry pag gumawa tayo ng hindi maganda. Diba? So, it's normal for us makaramdam tayo ng sama ng loob, makaramdam tayo ng indifferent feeling kung may gumawa ng hindi maganda sa atin. But, let us not be seen. Huwag tayong magkasala. Let us hate what the wrong that they are doing, but let us not hate the one who is doing. Amen! Hindi tayo magaya ng iba na, ay, naku! Ipag-pray pa na, mamatay! Yung mga ganon, magkasala ka na sa ganon. But, if you will just hate what they are doing, but pray for the one who did mistake, then that is the best thing that we can do. Amen! Praise God! What are the consequences
may consequence. Matatalo eh. Matatalo tayo kung hindi tayo marunong magpatawad. Ang consequences ay magkakaroon ka ng sakit sa puso, magkakaroon ka ng high blood, magkakaroon ka ng wala kang peace of mind, hindi ka makatulog dahil nai-imagine mo yung mukha ng taong gumawa ng masama sa'yo. Naku, kinakabahan ka pa eh pag matulog ka. Naggaganon ka, naggagalaiti ka, naku, mamarites hanggang hating gabi, pag matulog ka na pa, naginipan mo pa yung mukha niya. So there's no peace. Diba? Pag may galit sa puso, pag may reservation, may bitterness sa puso mo, wala kang ibang binibigkas kundi yung sama ng loob, kundi puro negative. So, ang consequence ay hindi ka masaya sa buhay. Walang kapahingahan. Hindi ka makatulog ng maayos. At ang number one, wala kang tunay na kaibigan. Bakit? There is bitterness in your heart. Hello? Kung merong consequences ng unforgiving heart, meron din rewards of forgiving heart. Amen! Hallelujah! Ano ang reward ng forgiving heart? Sabi niya dito, hahabang buhay mo. Amen! Kaya praise God, 57 ko, buhay pa ako. Kasi madali ako magpatawad. Amen! Praise God! Kahit pa nagbigay ng masama yung gumawa ng masama yung tao, isang ngiti lang napatawad ko na. Amen! Praise God! Si Kuya ay nangapan ng buhay. Praise God! Marunong kasi magpatawad kahit ang dami ng utang sa kanya na hindi nagbayad. Pinatawad pa rin nila. Praise the name of Jesus! Hallelujah! Because long life is the reward of a forgiving heart. Amen! God will forgive you if you will forgive others. God will accept your offerings if you will forgive others. God will answer your prayers if you will forgive others. God will bless your loved ones. Amen! Hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Diyos pag marunong kang magpatawad. Even your family, your wife, your husband, your kids, your uncles, your aunties, mga pamangkin, mga apo, God will bless them all. Amen. Because marunong kang magpatawad. At isa pa, ang taong walang galit sa puso, ang taong walang bitterness sa puso, lagi yan looking fresh. Amen. Pakilingon mo ngayon katabi mo kung fresh. Hallelujah! If you look fresh, meaning there's no bitterness in your heart. Pero paggising mo sa umaga ay ganyan na ang kulutan mo. Papasok ka sa kusina, ganyan pa rin ang ano mo. Tapos sabay bigkas, galit ako, naiinis ako. Meaning kasi punong-puno ng galit yung puso ko. At talagang mukhang kabayo na ang resulta ng mukha. Pero pag alisin mo ang galit na yan, alisin mo ang bitterness na yan, alisin mo ang mga bagay-bagay na nagpapatanda sa'yo, you will always look fresh. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Praise the name of Jesus. Magkakaroon ka rin ng peaceful life. Amen! Na pag lumabas ka sa kwarto mo, talagang halatang relax, peaceful, walang kinakatakutan. Yeah, because there's no bitterness in your life. Masayang buhay. Kahit pa kulang-kulang mga budget, kahit pa na gigipit tayo kung minsan, kahit pa ang lalaki ng bills every month, masaya ka pa rin. Amen! Masarap pa rin ang tulog. And the most important thing is that you have a good relationship with everyone. Amen! Hindi yung pag maglakad ka sa kalye, may iiwasan ka kasi hindi good relationship.
worship, di ba? Naku, paano ko kaya iwas? Nandyan na si Pastor. Ay, naku! O, di ba? So, these are the rewards of having a forgiving heart. Amen. Gusto niyo bang humabang buhay? Hello! Kung gusto niyo humabang buhay, isipin niyo na yung mga nagbigay ng sama ng loob sa inyo. Patawarin mo na. Amen. I-release mo na yung forgiveness. Amen. At pag nakita mo sa palengke, uy, na-miss kita sis. Hallelujah. Sabay, yung utang mo. Joke. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. So it is very nice to have good relationship. Amen. So pag nasaktan ka ngayon, mag-pray ka na sa Panginoon, Lord. Nasaktan ako, pero I need to give forgiveness for the sake of you, because I love you and I love my brothers and sisters. Are you ready to forgive? Amen. Hallelujah. There is blessing in forgiving one with another. Napakasarap ang maglingkod sa Panginoon na walang galit. Hindi ibig sabihin na hayaan mong abusuhin ka ng mga tao, no. You will give punishment to the one who hurt you, but allow God to do it for you. Baka naman nasaktan ka at kukuha ka na ng itak at tatagain. Ano yun? Tatagain mo na, no. God will be the one to do it for you, not you. Amen. Let us release forgiveness. Let us pray for blessing. Let us be overwhelmed with the love of God. Shall we all stand up together? We are done with the first fact about forgiveness. First fact about forgiveness is it is God's command. So pag nasaktan ka, pag may gumawa ng hindi maganda sa'yo, forgive. Because it is God's command. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Let us just continue to worship the Lord with that song, Holy Forever.